Samantala, sa loob ng isang armory, binati ni Jericho ang kanyang buong tropa habang sila ay nakapila. Itinaas niya ang espada niya sa harapan nila. "Para sa pagmamahal kay Terra Beda!" Matigas na sigaw ni Jericho sa kanyang mga kabalyero. "Para sa pagmamahal kay Terra Beda!" Sigaw naman ng mga kabalyero. Animoy nagbabaga ang mga mata nila sa hangaring mapabagsak ang mga kaaway. Nakahanda silang itaya ang kanilang mga buhay para sa pinaglilingkurang prinsipe. Nagsisigawan sila sa pagkasabik at mas lalong tumataas ang kanilang moral sa sarili. Hinatid sila ni Jericho sa labas papunta sa main square kung saan nakapila na rin ang mga kawal. Ang ibang mga sundalo naman ay naghahanda na ng mga barikada sa iba pang bayan upang takpan ang malaking kalye doon. Mula naman sa panlabas na gilid ng larangan ng digmaan, nakapwesto mula sa bukana ng kagubatan sina Hamid at Melissa, kasama ang kanilang mga bantay habang pinapanood ang hukbo na naghahanda na ng mga trebuchet. Ito ay isang uri ng artillery na gumagamit ng mahabang kahoy at ang mga liberhiya upang maglunsad ng mga projectiles. Ang trebuchet ay isa sa mga naungunang pagpipilian para sa artillery sa sinaunang medieval na digmaan na may kakayahang maghagis ng mga mabibigat na projectiles ng mas malayo kaysa sa mga naunang tirador. Ang trebuchet ay unang lumitaw sa pagitan ng ika-5 o ika-3 siglo at nanatili itong isang kilalang anyo ng siege engine sa loob ng maraming siglo pagkatapos noon. Ang trebuchet ay lubos na napabuti sa mga naunang anyo ng artillery. Bagamat ang average na catapult o bala nito ay maaaring maglungsad ng mga projectile na tumitimbang sa pagitan ng 10 o 20 kilo. Sa katunayan, ang ilang mga trebuchet ay iniulat na nakakapagkarga ng mga batong lampas sa 20 kilo. Higit pa rito, ang hani ng trebuchet ay higit na mainam sa karaniwang mga tirador. Tinatayang may ilang trebuchet na nakapaglunsad na ng 60 kilo ng projectile na higit sa 1,000 talampakan o mga 300 metro kapag ito ay itinira. Sa istruktura, ang trebuchet ay nagtataglay ng isang functional na disenyo kaysa sa iba pang mga tirador. Habang ang iba ay umaasa sa twisting rope para magamit ang potensyal na enerhiya, sinasamantala ng trebuchet ang gravitational potential energy para mapalakas ang mga paglulunsad nito sa pagtira sa target o mga tore at kastilyo noong unang panahon. Ang mga pangunahing prinsipyo ng trebuchet ay simple, ngunit lubhang epektibo. Ang makina ng pagkubkob ay binubuo ng isang sinag na ang pagkakalagay sa isang nakataas na sling ay hinati sa 2 seksyon ng hindi pantay na haba, na karaniwang tinutukoy bilang long arm at short arm. Ang dulo ng mahabang braso ay nilagyan ng isang sling o isang tasa upang hawakan ng projectile, habang ang maikling braso ay nilagyan ng counterweight o mga lubid na hihilahin. Upang maghanda para sa paglulunsad, ang maikling braso ay pinapaikot pa itaas habang ang mahabang braso ay hinihila pababa at ang lambanog o tasa nito ay nilalagyan ng projectile upang paputukin ng sandata. Ang long arm niya ay siyang unang pinapakawalan na nagbibigay daan sa counterweight o rope pullers na bumubulusok sa short arm pababa na nagtutulak naman sa long arm pumaitaas at sa gayon ay nailulunsad nito ng mabuti ang projectile. Ang karamihan sa mga trebuchet ay gumagana gamit ang isa sa 2 uri ng mekanismo. Ang una ay ang pinakamaagang anyo ng sandata na tinatawag na traction trebuchet. Ito ay pinalakas ng isang malaking grupo ng mga tao na siyang naglalagay ng projectile mula sa long arm sa pamamagitan ng paghila sa mga lubid na nakakabit sa short arm nito. Ang pangalawang uri ng trebuchet ay ang counterweight machine, higit na lumampas sa katapat nitong pinapagana ng tao. Sa halip ng mga lubid, isang mabigat na kahon o iba pang napakalaking bagay ang ikinakabit sa short arm upang kumilos bilang panimbang. Ang masa ng counterweight ay kumikilos bilang kapalit ng mga rope pullers upang itulak ang short arm pababa na nagdudulot ng mas malakas na paglulunsad kaysa sa ginagawa ng traction trebuchet. Gayunpaman, katulad ng mga nabanggit ay parehong ginagamit ng hukbo ni Hamid ang 2 trebuchet na ito. Ito ang kanilang gagamitin para wasakin ang matitibay ng mga pader ng Terra Beda na matagal nang hindi nasisira ng ilang kalaban.
Nakahilera ang mga trebuchet sa likuran ng hukbo habang nilalagyan ng mga malalaking bolang gawa sa marmol na pinahiran ng langis. Matapos masindihan ay unti-unting nagliyab ang malaking bolang marmol na may halong langis. Napangisi si Hamid nang tinignan niya si Melissa. Bumaling ito sa mga tauhan niya pagkatapos ay itinaas ang kanang kamay. "Paputukin niyo na!" sigaw ni Hamid. Mabilis na naglunsad ng sunod-sunod na tira ang mga tauhan ni Hamid. Magkakasabay na lumipad sa ere ang naninigas na mga bolang marmol at pawang patungo sa lungsod. Biglang nagliwanag ang kalangitan sa animoy mga bulalakaw na bolang apoy habang mabilis na bumubulusok sa loob ng lungsod ng Terraveda. Tumalsik sa paligid ang mga sundalong naglalagay ng mga barikada sa kalye matapos masabugan ng bolang nag-aapoy. Nagliyab ang mga barikada at nagising bigla si Haring Argo sa kama mula sa ingay sa naririnig sa labas. Napasilip siya sa nakasarang babasaging bintana. Laking gulat niya nang mapansin ang malaking sunog sa kalsada kasabay ang malalakas na sigawan ng mga tao. Bumangon siya sa kama at nagmamadaling isinuot sa katawan ng kanyang armor. Samantala, ang tropa naman ni Hamid ay paabanting humakbang patungo sa lungsod. Lumusot ang mga ito sa pangunahing tarangkahan. Sumugod sila patungo sa isang barikada kung saan nakapwesto sina Jericho kasama ang kanyang mga kabalyero at dito na nagsimulang sumiklab ang malaking labanan. Pinangunahan ni Jericho ang hukbo niya at sinubukan nilang palayasin ang mga kaaway. Tumapak si Jericho sa ibabaw ng barikada at pinagtataga ang mga kalabang sinusubukang lumusot sa malaking harang nila. Mabilis na bumaba sa barikada si Jericho at lumusob ito palapit sa mga nakatayong kalaban. Sinipa ni Jericho sa dibdib ang isang kalaban sa kaliwa at kasunod na taga naman sa mukha ng kalaban sa kanan. Sinubukan siyang tuhugin ng isa pero naiwasan ito ni Jericho. May isa pang umatake kay Jericho at hinampas siya ng espada pero nasalag ito ni Jericho. Sabay nag-counter-strike siya ng 3 hiwa sa sikmura sabay isang mabilis na sipa. Bumulwak ang laman loob ng kalaban at nagkalat ito sa lupa. Tinagpas pa niya ang ilang lumalapit at hindi nakapalag ang mga tauhan ni Hamid. 2 kalaban pa ang natapyasan ni Jericho sa ulo nang subukang tumalon sa barikada habang ang mga kabalyero naman ay pinagtutusok ng mga sibat ang nagtatangkang umakyat sa barikada. Naghalinhinan na sila ng labanan at walang nais magpatalo. Sumusugod pa rin ang kaaway. Nalunod ng ingay ng mga sandata ang malaking kalye sa bayan at unti-unting binaha ng sariwang dugo ang kalsada. Bumaba si Haring Argo sa hagdanan patungo sa main square na nakasuot ng kanyang baluti. Binunot niya ang kanang espada at tumakbo papunta sa drawbridge. Naabutan niya roon si Nicolas na kasalukuyang dinedepensa ng pwesto nila kasama ang ilang mga kabalyero. "Huwag niyo silang hayaan!" sigaw pa ni Nicolas. Napansin ni Nicolas si Haring Argo. "Kailangan mong bumalik, kamahalan!" Pigil ni Nicolas, subalit itinulak siya ni Haring Argo at sinubukan itong lumapit sa frontline. Samantala, pumasok naman si Javier sa loob ng infirmary. Tumingin siya sa paligid hanggang sa mapasulyap kay Raya na inaasikaso ang isang matandang babae. Lumapit siya sa tiyo niya. "Kailangan natin siyang bantayan," bulong ni Javier habang nakatutok ang mata kay Raya. "Huwag ka mag-alala, hindi ko aalisin ang paningin sa kanya," sagot ng matanda habang ginagamot niya ang isang sugatang kabalyero. "Hindi siya dapat mawala sa paningin natin. Kailangan kong bumalik kay Jericho," bilin pa ni Javier at mabilis siyang lumabas ng infirmary. Tumakbo si Javier patungo sa main square pero isang bolang apoy ang biglang bumagsak sa harap at napadive si Javier palayo sa isang kariton. Bumangon si Javier at napasulyap sa nasusunog na kariton. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Prinsipe Jericho. Sa kabilang dako ng labanan,
Gumamit ng kahoy na hagdan ng mga tauhan ni Hamid para umakyat sa mga pader ng Terabeda. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay nakaabang na sa ibabaw ang hukbong depensa ni Jericho. Nagkaroon dito ng malaking labanan. Hindi hinayaan ng mga kawal ng Terabeda na may makalusot na mga kaaway sa depensa nila. Hinanda nila ang mga archers at pinagbabaril ng mga ito ang mga sumusubok na umakyat sa battlements area. Ang ibang mga kawal naman ay nakipaglaban ng mano-mano. Pinagtutusok nila ng mga espada at sibat ang mga tauhan ni Hamid. Sigaw ng mga kaaway at marami sa kanila ang nahuhulog. Patuloy na pinapanood ni Melissa at Hamid ang pagbagsak ng mga bolang apoy sa Terabeda habang nakapwesto pa rin sila sa bukana ng gubat. Tuwang-tuwa sila sa nakikita sa malayo habang unti-unting bumabagsak ang depensa ni Jericho. Samantala, narating na rin ni Haring Argo ang frontline. Dagsa ang umaataking kalaban sa bawat paligid. Kitang-kita niya ang malaking pinsala ng kalabang hukbo. Namimilit pa rin ang mga ito na makapasok sa barikada. Nagngingit-ngit sa galit si Haring Argo at nakisali na siya sa labanan. Napansin siya ni Jericho. "Ama!" Naghanap ng daan si Jericho papunta kay Haring Argo. Nahablot niya ito sa braso at mabilis na kinaladkad palayo sa frontline. "Anong ginagawa mo?" Parang batang hinila siya ni Jericho patungo sa may likurang bahagi. "Hindi ka pa magaling," sagot naman ni Jericho. "Ito ang aking kaharian." Biglang natamaan ng isang ligaw na palaso si Haring Argo at bumagsak siya sa mga bisig ni Jericho. Nag-alala ng husto si Jericho sa pinsala ng ama. Napalingon siya sa kanilang barikada. Dahan-dahan nang nasisira ang depensa nila dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga kalaban. "Atras! Umatras kayo!" Malakas na sigaw ni Jericho. Narinig ito ng kanyang mga kabalyero kaya napilitan silang umatras. Dumating si Javier habang umaatras sa mga kabalyero. Kita niya ang pagpasok ng malaking hukbo ni Hamid sa frontline. Dahil sa nangyari ay buong puwersang inulunsad ng mga tauhan ni Hamid ang kanilang mga sarili sa barikada. Napansin ito ni Javier kaya umusal ito ng spell. Nagsamon siya ng isang pader ng apoy upang harangan ng mga kaaway at binigyang daan ng mga kabalyero na umatras. Kumalat ang malaking linya ng apoy sa kalye at napahinto sa pag-abante ang mga tauhan ni Hamid. Tila may isang malaking pader na tumakip sa kalsada. Samantala, hinintay ni Raya si Mang Rigor na umiwas ng tingin, saka ito umalis ng palihim sa infirmary. Tumingin muli si Mang Rigor kay Raya at nakita si Raya na nagmamadaling umalis. Sinundan niya ito palabas sa infirmary hanggang sa makarating siya sa labas at inabutang wasak ang main square sa pamamagitan ng nagpapatuloy na digmaan. Hinagilap niya sa paligid si Raya at napansin niya ito na umaakyat sa hagdan patungo sa loob ng palasyo. Muli niyang sinundan ng prinsesa hanggang makarating ito sa kanyang silid. Pagkapasok sa silid ay dali-daling hinugot ni Raya ang mahiwagang tungkod sa ilalim ng kanyang kama at nagtago sa likod ng isang kolum. Pumasok naman si Mang Rigor sabay nilibot niya ng tingin ang paligid. Nagtaka siya ng bahagya nang biglang nawala si Raya. Naglaho ito na parang bula. Lumingon sandali si Mang Rigor sa paligid bago nagpasyang umalis. Kasunod nito, lumabas naman si Prinsesa Raya sa sulok ng nakangiti. Tinulungan naman ni Jericho ang ama niya na makatayo sa silid ng balon habang duguan ito. "Dapat kang bumalik sa labanan. Natatalo na tayo sa ibabang bayan." Wika ni Haring Argo. "Nasakop na nila ito, ama." Sagot ni Jericho. "At ang kuta?" Kasunod na tanong ng hari. "Ligtas pa sa ngayon." Tugon ni Jericho. "Dapat itong manatili sa ganoong paraan." Wika pa ni Haring Argo. Halatang iniinda pa rin niya ang pinsala sa binti.
Lumuhod si Jericho. Kailangan mong magtiwala sa akin, Ama. Alam ko ang ginagawa ko. Hinugot niya ang palaso sa binti ng ama. Namilipit sa sakit si Haring Argo, subalit tiniis na lang niya ang kirot hanggang sa matanggal ni Jericho ang palaso. Dumating si Javier at lumapit ito sa mag-ama. Dapat kang magpahinga. Kapag magaling ka na ulit, magkakaroon ka pa ng kaharian. Pangako ko sa iyan. Ipinasa ni Jericho ang ama niya kay Javier bago bumalik sa labanan. Nagpunta si Hamid sa kanyang mga tauhan. Minanduhan niya ang mga ito na magpatuloy lamang sa pagpapaulan ng mga bolang apoy para tuluyang mawasak ang matitibay na mga pader ng kastilyo. Nang sa ganoon ay malaya na sila makapasok sa Terraveda. Pero sa nakikita niyang sitwasyon ay tila hindi pa naging sapat ang nagagawang pinsala ng mga trebuchet para pataubin ang maliit na depensa ni Jericho. Bumalik siya kaagad kay Melissa. Ang iba bang bayan ay mukhang nasa atin na. Sa tingin ko ay malapit na natin sila makupkop. Konting panahon na lang. Balita ni Hamid kay Melissa, subalit tila hindi masaya ang babae. Halos hindi nito mapupuno ang mga pahina ng kasaysayan. Paano ang kuta mismo? Tanong naman ni Melissa kay Hamid. Malakas ang depensa nila doon. Masyado nilang pinuno ng mga kabalyero doon. Oras na para iatid mo sa kanila ang iyong mga alaga. Makahulugang sabi ni Hamid, ngunit halatang dismayado ito at naiinip na sa resulta. Kaunting pasensya pa, Hamid. Hindi ka mabibigo sa akin. Wika naman ni Melissa. Mula sa ilalim ng kastilyo ay makikitang bumababa si Prinsesa Raya sa bakal na hagdanan patungo sa libingan ng mga namayapang hari at kabalyero. Mabilis nitong tinatahak ang hagdanan sa pamamagitan ng isang sulo na nagsisilbi niyang ilaw sa madilim na paligid. Sa infirmary, tinulungan naman si Javier ng isang kawal na ihiga si Haring Argo sa isang medical table. Lumapit kaagad sa kanila si Michelle upang tingnan ang kalagayan ni Haring Argo. Nasaan si Tio? Tanong ni Javier sa dalaga. Hindi ko alam. Nawala na lang siya kanina. Pahayag ni Michelle na agad na ikinabahala ni Javier. Umikot siya sa paligid para hanapin ito ngunit maswerteng natagpuan ng matanda sa kabilang bahagi ng infirmary at makikitang nag-aalala ito. Bakas sa itsura ang pangamba. Natakasan ako ni Raya, sabi ng matanda. Dahil sa narinig ay dali-daling napatakbo si Javier palabas ng infirmary upang hanapin si Raya na nakangising pumasok sa burial vaults. Pumasok si Javier sa kwarto ni Raya para doon hanapin ang prinsesa. Subalit wala siyang naabutan maski ang anino ni Raya sa silid ay walang bakas na makikita. Umiling na lumabas si Javier para hagilapin muli si Prinsesa Raya sa kasulok-sulukang bahagi ng kastilyo. Nalingid sa kanyang kaalaman ay kasalukuyan ng naitarak ang mahiwagang tungkod sa isa sa mga puntod sa libingan na siyang naging dahilan ng pagkakatigil ni Javier sa pagtakbo. Mistulang tinamaan ng bolta-boltahing kuryente si Javier nang maramdaman niya ang napakalakas na enerhiyang nanggagaling sa ilalim ng kastilyo. Matapos magtagumpay ni Prinsesa Raya sa unang hakbang, ay animoy tumigil ang oras para kay Javier. Para siyang nabalot ng makapal na yelo sa kinatatayuan at tumirik ang utak niya sa kakaisip. Tila kahit anong pilit niya ay hindi niya maihakbang ang mga paa sa sahig. Mistulang sinemento siya sa kinatatayuan niya. Samantalang sa labas ng digmaan ay tila napapasinghap naman ng hangin si Melissa nang maramdaman din ng napakalakas na kapangyarihan ng tungkod ng mahiwagang Rowan. Napangiti agad si Melissa. Tigilan na natin ang paglalarong ito, Melissa. Ano na ang nangyari sa utusan mong yun, ha? Kanina ka pa tulala dyan. Naiinip na tanong ni Hamid kay Melissa na nakangiti lamang. Para sa isang dakilang hari, napakaliit ng pasensya mo.
Pabalang na sagot ni Melissa. Ang oras para sa pasensya ay tapos na, Melissa. Ayoko ng ganitong laro. Ayoko ng pinaghihintay ako. Tugon naman ni Hamid. Hindi mo na kailangan mag-alala pa, Hamid. Walang hukbo ang makakalaban sa dalawang larangan ng digmaan. Kahit pa ang magigiting na mga kabalyero ng Terra Beda. Makahulugang sabi ni Melissa. Sa loob ng burial vaults, pinapanood ni Raya ang mahiwagang tungkod ng Rowan na mabilis na naglalabas ng mga energy beam patungo sa mga libingan na nasa paligid niya. Napangiti agad si Raya nang tumagos ang isang kamay ng kalansay mula sa isang puntod. Winasak nito ang libingan sa pamamagitan lamang ng kamay. Samantala, nakikipaglaban naman si Jericho kasama ang mga kabalyero niya sa ibabaw ng battlements area. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon na makaakyat ang mga kalaban sa teritoryo nila. Isa sa mga tauhan ni Hamid ang nagtangkang umakyat at nakita ito ni Jericho. Mabilis namang kumilos si Jericho at tinusok niya ito sa sikmura. Nakaiwas ang lalaki at nagtapon ng taga kay Jericho. Nablock ito ni Jericho gamit ang espada at nakipagtagisan siya saglit ng lakas. Nagulat ang lalaki nang pinadulas ni Jericho ang espada, sabay pinihit pakaliwa sa kalaban. Ah! Napasigaw ang lalaki nang mahiwa ang kanyang dibdib. Napabitaw ito sa hagdan at tuluyang nahulog sa ibaba ng battlements. Nakakita pa si Jericho ng isa pang kalaban na sinusubukan din pumasok sa depensa nila. Mabilis itong nilapitan ni Jericho. Sinunggaban niya ang lalaki at nakipaglaban ito sa kanya. Bahagyang maligalig kumilos ang lalaki kaya medyo nahihirapan si Jericho na patumbahin ito. Nakipagpalitan siya ng ilang mga taga at nang makakuha ng tiyempo ay binigyan niya ito ng di malilimutang suntok. Napabitaw sa hagdan ng kalaban at tuluyan itong nahulog. Sa kasamaang palad naman, nasaksak ang isa sa mga gwardya na malapit kay Jericho. Napaupo ito agad sa sahig habang tinatakpan ng kamay ang sugat niya. Sumugod sa kanya ang kalaban. Inundayan uli siya ng saksak pero isang espada ang sumalag sa atake. Napalingon ng lalaki at tiningnang maigi si Jericho. Mabilis na respondahan ng tauhan matapos siyang mag-dash palapit sa kalaban. Hinatawan niya ng isang strike ang kalaban, kasunod ng 2 sipa sa dibdib. Ah! Sigaw ng lalaki habang nahuhulog ito sa ibaba. Nilapitan kaagad ni Jericho ang tauhan niya at tinulungan itong makababa sa battlements area. Sa loob naman ng burial vaults, patuloy na pinapanood ni Raya ang mga kalansay na nagsisimulang bumangon sa patuloy na pagsabog ng kanilang mga libingan. Napapangiti na lang sa tuwa si Raya sa nakikita sa paligid niya dahil sa wakas ay nagtagumpay din sila sa paggising sa mga patay para gamiting pangdagdag sa kanilang puwersa. Nakarating naman si Jericho sa main square at dinala ang sugatang tauhan sa gitna ng plaza. Napansin sila ng ilang mga kawal na nag-aapula ng apoy sa isang nasusunog na kariton sa kalye. Mabilis na kumilos ang mga kawal at lumapit sa kanila. Dalhin niyo siya sa ospital! Binigay ni Jericho ang sugatang tauhan niya sa 2 kawal. Biglang napansin ni Jericho si Javier na mabilis na bumaba mula sa hagdanan ng mga kastilyo. Javier! Saan ka pupunta? Sigaw ni Jericho. Wala! Basta! Pabalang na sagot ni Javier. Nagmamadali itong tumakbo papunta sa ilalim ng kastilyo matapos mahimasmasan sa malakas na energy beam na kumalat sa buong paligid. Magsisimula ka na naman sa ganyang ugali. Saan ka ba pupunta, ha? Napatigil si Javier at mabilis na napanganga sa kanyang nakikita. Halika, Javier. Tulungan mo ako dito para maging kapaki-pakinabang ka naman. Utos ni Jericho. Subalit sa halip na lumapit, itinuro ni Javier ang likuran ni Jericho. Dahan-dahang napalingon si Jericho at laking gulat niya nang bumungad ang isang hukbo ng mga kalansay na nagmamarcha sa likuran niya.
Gayunpaman, hindi pa rin kinakitaan ng takot si Prinsipe Jericho. Mabilis siyang sumugod sa mga kalansay na sundalo at nilabanan niyang mag-isa ito. Pinuntirya ni Jericho ang ulo ng kalansay pero biglang winasiwas nito ang mahabang espada. Gulat na gulat si Jericho sa bilis ng kalansay, ngunit maswerteng nakailag si Jericho nang makayuko siya at naghagis ng atake, pero sinabayan lang siya ng kalansay. Animoy may sariling pag-iisip at parang mas matalino pa sa isang karaniwang tao ang kaaway na kalansay. Panay iwas naman si Jericho habang mararahas siyang inatake ng kalansay. Pinaikot-ikot nito ng ilang beses ang espada nito sabay pinaswing patungo kay Jericho na kasalukuyang umaatras. Nagbanggaan ang mga espada sa ere nang huminto si Jericho para salagin ang atake. Tinulak ni Jericho ang armas ng kalansay sabay nagtapon ng straight left pero sinabayan siya ng straight right ng kalansay. Nakaiwas si Jericho nang mag-bend ng isang beses ang katawan niya. Biglang sumundot ng diagonal strike ang kalansay, ngunit blinak muli ito ni Jericho pero masyado mabigat ang puwersa ng atake kaya nadala si Jericho sa impact. Napaatras ng ilang dipa si Jericho sabay napatingin siya ng matalas sa kalansay. Bumuga ng hangin at naghintay ng tamang pagkakataon si Prinsipe Jericho. Biglang umatake ang kalansay pero nagdash sa kanan si Prinsipe Jericho at sinaksak sa sikmura ang kalansay. Nagulat si Jericho nang tumagos lang ang espada niya. Nakalimutan niyang isa palang kalansay ang kalaban niya. Nagkibit balikat ang kalansay kay Jericho at tinapik ang espada ni Jericho. Napaatras muli si Jericho sa impact ngunit bigla siyang pumihit sabay sugod muli sa kalaban. Nagswing ang espada niya sa leeg pero binend ng kalansay ang kanyang ulo kaya nakaiwas sa matinding pinsala. Patuloy itong lumalaban na tila nakikipagtigasan pa ng galing kay Jericho. Samantala, napilitan namang makipaglaban si Javier nang sumugod sa kanya ang isang balangkas ng patay. Naghagis ito ng wasiwas kay Javier, malamatrix na binen ni Javier ang katawan niya at nakaiwas siya sa kamatayan. Umatake sa kanya ang kalansay na mabilis na humambalos sa ulo ni Javier. Sinalag ni Javier ang atake, ngunit sinundan ito ng vertical slash ng kalaban. Nakipagbalyahan si Javier ng espada sa kalansay. Nagwawalis-wis sa hangin ang bawat salpakan nila ng espada. Sumungkit sa tagiliran ng kalansay, subalit natapik ito ni Javier at hinataw niya sa balikat ang kalansay. Natapyasan niya ito ng braso at nalaglag iyon sa lupa. Tiningnan sandali ng kalansay ang naputol na braso at bumaling kay Javier na parang galit na galit. Sumugod itong galit, sabay inundayan ng malakas na taga si Javier sa ulo. Mabilis na nakakilos si Javier at nablak ang atake ng iharang ang espada. Nagkadikitan ang mga espada nila, subalit dahil sa impact, nadala si Javier at unti-unting napapaluhod sa lupa. Ah! Natumba si Javier nang itulak siya ng kalansay. Tumilapon ang espada niya ng ilang metro. Lumapit sa kanya ang kalansay at nang akmang sasaksakin na siya ay biglang dumating si Jericho at tinusok niya sa tagiliran ang kalansay. Napahinto ito sa pag-atake kay Javier at bumaling agad kay Jericho. Hinataw nito si Jericho subalit nahugot agad ni Jericho ang espada at isang sipa ang natikman ng kalaban. Tumilapon ng ilang metro ang kalansay. Napansin naman ni Javier na biglang gumalaw ang putol na braso ng kalansay at gumapang ito patungo sa kanya. Sa sobrang takot ni Javier ay patihaya siyang napaatras at pinilit na inabot ang espada habang parang ahas naman na sumusunod sa kanya ang putol na braso. Halos maihi naman sa takot si Javier. Ah! Lumayo ka sa akin! Hayop ka! Sigaw ni Javier habang umaatras siyang nakatihaya. Sinipa pa ni Javier ang putol na braso ng kalansay habang umaatras siya. Pero patuloy pa rin ito sa pagsugod na tila gustong-gustong dakmain ang bayag ni Javier. Nagawang makatayo ni Javier at nagmamadali silang umakyat ni Jericho sa Griffin Staircase. Biglang huminto si Jericho sa kalagitnaan ng hagdan at biglang bumaling saglit kay Javier.
Kailangan mong balaan ng tiyo Rigor mo. Sabihin mo sa kanya na isara ang ospital. Napalingon si Jericho nang marinig ang ilang mga yabag ng kalansay na papasok sa kastilyo. Napagmasdan ni Jericho ang isang silhouette ng kalansay palapit. Bumaling si Jericho kay Javier. Javier! Gawin mo na ang sinasabi ko! Sigaw ni Jericho. Tumango si Javier at nagmamadaling umakyat sa hagdan. Pagdating niya sa loob ng infirmary room, nadatnan niya ang tiyuhin na kasalukuyang nakikipagtalo kay Haring Argo. Kailangan kong lumabas doon! Giit ng hari. Hindi, kamahalan. Nangihina ka pa sa pinsalang tinamo mo. Sinabi ko sa iyo na. Napahinto si Mang Rigor sa pagsasalita. Hindi ko kayang panoorin ang unti-unting pagbagsak ng aking kaharian nang wala man lang akong ginagawa. Wika ni Haring Argo. Ipagtatanggol po ito ni Jericho. Magtiwala ka lang sa kanya. Wika naman ni Mang Rigor. Tiyo! Napalingon si Mang Rigor at nakita ang pamangkin. Iniwan sandali ni Mang Rigor ang hari para makipag-usap kay Javier sa sulok. Kailangan mong isara ang ospital. Ang kastilyo ay sinasalakay na sa loob. Ani ni Javier. Anong pinagsasasabi mo? Maigpit ang depensa ng kuta natin dito. Pagtataka ni Mang Rigor. Si Raya, binuhay niya ang isang hukbo ng mga patay. Nasa labas na silang lahat at patungo na sila rito. Pahayag ni Javier na ikinagulat ng matandang manggagamot. Umalis si Javier. Saan ka pupunta? Habol pa ni Mang Rigor. Susubukan kong pigilan siya. Mabilis na lumabas ng infirmary si Javier. Halos lumipad na ang kanyang mga paa sa pagtakbo sa wrought iron stairway habang patungo sa ilalim ng kastilyo. Sa unang pagkakataon ay nagtagpo ang mga sundalo ng Terraveda laban sa malahiganting hukbo ni Hamid sa gitna ng drawbridge. Pinangunahan ng matapang na kabalyerong si Nicolas ang hukbo nila habang sinusubukang pigilan ng mga kaaway na parang mga langgam na nagsisiksikan sa ilalim ng tulay. Walang takot na kinalaban ni Nicolas ang malaking puwersa na nagtatangkang pumasok. Bawat isa ay hindi nakaligtas sa malabagyong hagupit ng espada ng magiting na kabalyero. Pinaghahampas niya ang mga kalaban. Wala siyang mintis sa pag-swing ng espada. Mabilis ang reflex ni Nicolas. Medyo malikot ang kanyang galaw kaya hindi siya magawang patamaan ng kalaban. Nagawang mahagip ni Nicolas ang mukha ng isa nang magtapon siya ng vertical slash at napingas ang ilong ng kalaban sa isang tira lang. Napaatras ito sa pinsala. Ah! Sigaw ng lalaki. Habang iniinda ang sakit ay sinipa ito ni Nicolas sa tiyan. Animoy nag-roller coaster ang lalaki nang umikot ng ilang beses ang katawan nito. Bumagsak kaagad ang lalaki na duguan. Sumugod ang kasamahan nito, ngunit isang sipa ang sinalubong nito kay Nicolas. Nabuwal ang lalaki sa kanyang mga kasamahan at nasira ang formation nila. Sumalakay ang isa pang kalaban na medyo matangkad at may dalang mahabang palakol. Mabilis itong lumapit kay Nicolas, sabay tinaga sa dibdib ang bida. Walang takot na sinalag ni Nicolas ang atake sabay pinaikot-ikot niya ang kamay. Nadala sa pag-ikot ang lalaki. Bumaba sa lupa ang kanyang palakol at hindi na malayan ang biglang pagtusok sa kanya ni Nicolas sa tiyan. Napayuko ang matangkad na lalaki nang matuhog ng espada. Dahan-dahang itong bumagsak sa lupa na nakatirik ang mga mata. Umatras sandali si Nicolas mula sa likod ng frontline. Pagsapit niya sa likuran ay laking gulat niya nang pumasok ang ilang skeleton armies na tumatawid sa drawbridge at patungo sa kanila. Dinagsa ng mga ito ang backline na parang zombing naglalakad sa kalye. Dito! Sigaw ni Nicolas sa mga kabaro niya. Napalingon sila sa likuran at laking gulat sa nakita. Nagkahiwalay ang dalawang pangkat ng grupo ni Nicolas para sabay na harapin ang dalawang pinagsamang puwersa ni Hamid at Melissa.
Nagsimulang mag-fighting stance si Nicolas habang dahan-dahan na lumalapit sa likuran nila ang walang kamatayang kalansay. Hinataw kaagad si Nicolas ng isang kalansay, subalit sinabayan ito ng kabalyero. Sunod-sunod na mga strikes ang pinamalas ni Nicolas, ngunit tila hindi man lang napapagod ang kalansay sa mga atake niya. Tinulungan si Nicolas ng mga kasamahan niyang kabalyero at nakipaglaban din sila sa mga skeleton army. 2 hukbo na ang sabay na kinakalaban ngayon ng mga kabalyero at naiipit na sila sa gitna ng drawbridge. Wala na silang takas at tanging himala na lang ang makakapagligtas sa kanila ngayon. Pero sa halip na panghinaan ng loob ay nanatili sila sa kanilang mga hanay. Hindi tayo mananalo sa 2 larangan ng labanan. Wika naman ni Jericho kay Mang Rigor habang nasa loob sila ng infirmary room. Manahimik ka! Sabat ni Michelle habang tinatakpan ng sugat ni Jericho sa kamay matapos siyang masugatan sa labanan. Medyo napangiwi sa sakit si Jericho pero tiniis niya ito. Hindi ko alam kung hanggang kailan nating kakayaning depensahan ng kuta. Kailangan nating dalhin ang aking ama sa mas ligtas na lugar. Tumingin si Jericho kay Haring Argo na nakasandig lamang sa isang pader. Halata sa itsura nito ang pagkabalisa at pagkalito. Hindi niya lubos matanggap na matatalo lang sila ng ganito sa isang digmaan. Isang digmaan na puno ng sorpresa, misteryo at kababalaghan. Paano? Hindi na natin kontrolado ang bayan. Wala na tayong lakas, Jericho. Wika naman ni Mang Rigor. Samantala, hinihingal si Javier nang makarating siya sa burial vaults. Nanlisik ang mga mata ni Raya nang makita siya nito. Umalis ka na, Javier, hanggat kaya mo pa. Nakangiting sabi ni Raya. Bahagyang yumanig ang kastilyo at nagsilaglagan ang maliliit na bato mula sa kisame. Mabilis na umikot si Javier para magtungo sa kabilang bahagi ng libingan habang sinusundan siya ng tingin ni Raya. Raya, pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Ang mga babae at bata ay mamamatay sa ginagawa mo. Babagsak ang lungsod kapag pinagpatuloy mo pa ang kabaliwang ito. Pakiusap ni Javier. Pwes, mas mabuti kung mangyayari yon. Wala na makakapigil sa aking mga mithiin. Sagot ni Raya na halatang wala ng pakialam sa maaaring resulta sa kahihinatnan ng digmaan. Hindi mo ito gusto, alam ko. Saad ni Javier. May mahika ako, Javier. Kamumuwian na ako ng aking ama at lahat ng katulad mo. Bakit iba ang mararamdaman ko sa kanya? Sinubukang lumapit ni Javier subalit binalaan siya ni Raya. Sa lahat ng tao ay maaaring magbago ang isip ni Haring Argo pagdating sa iyo. Ngunit ginagawa mo ang bagay na ito. Ang paggamit ng mahika sa paraang ito ay magpapatigas lamang sa kanyang puso. Mahabang lintaya ni Javier. Wala kang mahika, Javier. Kaya paano ka nakakasiguro na mauunawaan ako ng aking ama? Panunuya pa ni Prinsesa Raya. Naiintindihan kita. Maniwala ka sa akin. Kung mayroon din akong katulad ng sayo, gagamitin ko ito sa kabutihan. Ganyan dapat ang mahika. Yun ang dahilan kung bakit kayo pinanganak na may ganitong kakayahan. Hindi sa ganito. Pangungumbinsi pa ni Javier. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang maharlika. Para mahiya kung paano ka isinilang, kailangan mong itago kung sino ka. Sa tingin mo, karapat-dapat ba akong patayin dahil ganito na ako? Sambit ni Raya. Hindi. Hindi na kailangan umabot pa tayo sa ganito. Makakahanap tayo ng ibang paraan. Magtiwala ka, Raya. Pakiusap ni Javier. Wala nang ibang paraan, Javier. Sabay iling ni Raya. Nagtitigan sila ng mga mata ni Javier at tila binabasa ang iniisip ng bawat isa. Maya-maya pa ay biglang tumango si Javier kay Raya. Mukhang naiintindihan niya na ang ibig sabihin ni Raya. Nauunawaan niya na ang gustong mangyari nito, kaya wala siyang choice kundi hugutin ang espada niya
habang patalikod na umaatras. Naglakad siya paatras sa likod ng isang haligi at sinubukang tumakbo sa kabilang panig upang maabot ang mahiwagang tungkod ni Raya. Subalit mabilis na nagdash si Raya sa kaliwa at nakalapit agad kay Javier. Mabilis nitong tinapik ang espada ni Javier gamit lang ang kanyang scabbard. Nabitawan ni Javier ang espada niya at tumilapon ito sa malayo. Mabilis na binunot ni Raya ang sariling espada sabay tinutukan si Javier. Hindi agad nakareak ang binata sa bilis gumalaw ng mga kamay ni Raya. Naka-redistance na lumapit si Raya habang nakatutok kay Javier ang espada nito. Dahan-dahan namang napaatras si Javier ngunit marahan niyang pinag-aaralan ang sunod na gagawin ni Raya. Nag-isip ng paraan si Javier. "Anong gagawin mo? Papatayin mo ako?" tanong ni Javier. Balak niyang lituin si Raya habang nag-iisip siya ng paraan kung paano malulusutan ito. Sadyang mahirap ito para kay Javier dahil alam niyang mahusay sa larangan ng espada at close quarter combat ang prinsesa. "Sa tingin mo hindi ko kaya?" Paggahamon pa ni Raya na nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Javier. Nakaramdam ito ng galit nang biglang sumagi sa isipan nito ang tangkang pagpaslang sa kanya ni Javier na itinuring niyang kaibigan. "Kung gagawin mo ito, bilisan mo." Sinampal ni Raya ng espada si Javier. Nakailag si Javier at pinulot niya kaagad ang espada niya sa sahig. Sumugod si Raya at hinataw nito ng 2 beses si Javier. Nablock ito ni Javier at dito na sila nagsimulang maglaban ni Prinsesa Raya. Nagtapon ng 3 strike si Raya habang sinasalag ito ni Javier paatras. Napadistansya si Javier sa marahas na atake ng prinsesa. Mabilis uli na sumugod si Raya sabay hambalos bigla ng espada sa ere. Nasalag ito uli ni Javier. Nag-cross ang mga espada nila sa ere. Nagpatagisan sila ng lakas. Sa kabilang dako ng labanan, patuloy na nakikipaglaban si Nicolas kasama ang iba pang mga kabalyero sa pagitan ng hukbo ni Hamid at ng mga skeleton army. Kasalukuyan silang naiipit sa 2 malalakas na hukbo at mukhang hindi na nila ito kakayanin pa. Subalit dahil nakasalalay ang reputasyon nila at kaligtasan ng mga tao, pinanindigan ng mga ito ang sinumpaang batas o tungkulin bilang mga kabalyero, mga batas kung saang iginawad sa bawat isa. Ang mamatay sa digmaan habang dinidepensahan at ipinaglalaban ng bayan sa umpisa hanggang sa kahuli-hulihang hininga. "Grrrr!" sigaw ni Nicolas nang sugurin niya ang kalabang kalansay. 3 magkakasunod na straight ang pinatikim niya sa walang kamatayang nilalang na kalaban. Nasalag ito lahat ng kalansay at siya naman ay umatake kay Nicolas. Nagbitaw din ito ng 3 sunod-sunod na straights. Blinak itong lahat ni Nicolas, subalit napaatras siya dahil sa impact. Napalingon siya sa likuran. Nakitang unti-unti nang sinasakop ng mga kalaban sa likod ang buong tulay. Samantala, patuloy pa rin na naglalaban sina Javier at Raya sa burial bolt. Nagawang idiin ni Raya ang espada nito palapit sa balikat ni Javier, kaya napaatras ng kaunti si Javier na sinusubukang harangan ang atake. Biglang gumalaw ang isang paa ni Javier, sabay umangat sa tiyan ni Raya. Swerteng napatalon si Raya bago pa man marambo ang bodega niya. Nagkahiwalay ang sandata ng 2, ngunit pinaswing kaagad ni Raya ng 2 beses ang espada niya patungo sa tiyan ni Javier. Tumalon at yumuko si Javier, naiwasan niya ang 2 atake. Umikot ang katawan ni Raya, sabay pihit sa kaliwa at pinunterya muli sa tiyan si Javier. Nagdikitan uli ang sandata nang masalag ni Javier ang 3 atake. Subalit umikot muli si Raya at sa leeg naman hinataw si Javier. Nakayuko si Javier at nag-side roll sabay laslas sa ulo ni Raya. Nablock ni Raya ang atake at nagbitiw din siya ng taga sa ulo ni Javier. Sinalubong ito ng espada ni Javier. Nagkiskisan ang kanilang mga talim.
Naalala ni Javier ang madalas gawin ni Jericho kapag naiipit sa ganitong sitwasyon. Kaya naman nagulat si Raya nang pinaikot bigla ni Javier ang kamay niya at nadala sa pag-ikot ang sandatahan ni Raya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Javier ay kabisado na ni Raya ang ganitong estilo. Kaya umikot din ang kanyang katawan at sinampal ang espada ni Javier. Dumistansya siya at nag-fighting pose. Napadistansya rin si Javier nang matapik ang atake niya habang hinahabol ang kanyang hininga. Tumingin siya sa likod ni Raya. Napansin na mahiwagang tungkod na ilang metro na lamang ang layo sa kanya. Biglang sumugod si Raya at marahas itong nagbitaw ng mga right straight kay Javier. Sinalag ito ni Javier habang siya ay umatras pero sadyang mautak si Raya dahil hindi ito hinayaang makalayo si Javier. Nagbitaw ng hammer jam sa ulo si Raya. Nakaiwas si Javier, subalit biglang sumundot si Raya sa tagiliran sabay paikot at nagawang disarmahan si Javier nang tumalsik muli ang espada niya sa malayo. Shh! Hindi nakapalag si Javier nang tusukin siya ni Raya. Walang magawa si Javier kundi umatras muli habang dahan-dahang lumalapit si Raya. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti pa si Javier na parang inaasar pa si Raya. Nainis si Raya kaya magkasunod na naghagis ito ng mga atake. Iniwasan lahat ni Javier ang mga atake habang umaatras. Lingid sa kaalaman ni Raya ay may isang batong nakausli sa harapan niya. Hindi ito nakita ng prinsesa dahil mas pinapairal nito ang emosyon kaysa utak. Naging abala ito sa pagsugod kay Javier kaya hindi niya nakita ang bagay na sisira sa plano niya. Natumba si Raya nang mawalan siya ng balanse matapos matisod sa bato. Dahil dito, dali-dali naman dumulog si Javier sa likod ng isang puntod. Nagtago siya at mabilis na umusal ng spell. Nagawang paghuhuin ng spell ni Javier ang ilang bahagi ng bubong ng vault sa ibabaw ni Raya. Mabilis na napatingala si Raya nang mag-crack ang kisame. Sa ilang segundo ay bumagsak sa kanya ang ilang tipak ng bato. Ah! Tuluyang natabunan ng mga bato at usok si Raya.